Don't worry. Nandito na ako. Naramdaman kong bigla bumilis tibok ng puso ko kaya tumayo ko. Aakyat na ako. Uy, wait lang. Bakit ba lagi ka nalang nagmamadali pagkakain tayo? Naglalakad ako nang makita ko si Samantha naglalakad mag-isa. Bit-bit niya na naman yung mga papeles ng mga classmate niya. Halatang nahihirapan siya kaya tinulungan ko na siya. Kahit papano, mabait naman ako sumabait sa akin. Kahit ito na lang siguro yung pasasalamat ko sa binibigay niya pagkain sa akin. Hanggang ngayon, ikaw pwede nagdadala nito? Oo. Ayoko kasi magalit sila sa akin. Tsaka, baka bumagsak ako pag di ko ginawa yung pinapagawa nila. Estudyante ka ba talaga o utosan lang nila? Bakit hinahayaan mo na ganyanin ka lang nila? Ganon kasi ginagawa ng Muse. Tanga talaga. Nainis ako nung sumobra sa katangahan niya. Kaya yung mga papeles ng classmate niya, tinapon ko yun sa basurahan. Hoy, bakit mo tinapon? Magagalit sila sa akin. Hayaan mo sila magalit. Hindi ba sila marunong magbitbit ng basura nila? Dapat hindi ka papayag na ganunin ka lang nila. Babagsak ako. Alam mo ba yun? Sino nagsabing babagsak ka? Sila ba may hawak ng card mo? Sumbong mo sa advisor mo. Sabihin mo binubuli ka ng mga classmates mo. Natahimik lang siya. Parang natatakot yung itsura niya. Bakit na naman? Wala. Natatakot ka sa mga classmates mo? Hindi. Akong bahala sa'yo. Tara, iatid kita sa room mo. Nasa likod niya lang ako. Hindi ako nagpapalata na kasama niya ako. Nung marating kami sa tapat ng room nila, nagtago ako. Asan na yung papers namin? Ano kasi... Naiwan mo? Syunga ka ba? Sinabi ko nang wag mong iiwan, di ba? Yan ang nga lang gagawin mo, pumapalpak ka pa. Gusto mo bang bumagsak ka? Umuwi ka at kunin mo yung papers namin. Oo, sige. Lumabas ako kung saan ako nagtatago sabay humarap sa kanila. Bakit di mo kunin sa basurahan? Nakita ko sa itsura nila yung gulat nung makita nila ako. Kilala nila ako bilang basugolero. Mapababae o lalaki di ko pinapalagpas. Basura mo pala yung pinapabitbit mo dito kay Samantha. Wala ba kayong basurahan dito sa room niyo para itapon yun? Baka gusto mong isumbungan sa advisor mo. O sige, sumbong mo. Basta isusumbong kita sa magulang mo. 'Di ba nanay mo si Aling Lorna? Tapos tatay mo yung iniwan kayo kasi sumakabilang pamilya na. Mas lalo siyang natakot. Akala niya hindi ko kilala yung mga magulang niya. Ba nakakalimutan niyang magkapit-bahay lang kami. Kaya anytime pwede ko siyang isumbong sa magulang niya. Siya ba yung president niyo sa room? Oo. Wow, naging president ka talaga sa lagay na yan ah. Bigla tuloy siya nag-back out. Sa susunod ay papagawa nila sa'yo yung project at assignment nila. Sabihin mo sa akin ah, hindi dapat ikaw gumagawa nun. Yun na, pumasok ka na. Pinanood ko siya pumasok sa room. Nakatingin lang sa kanya yung mga classmate niya. Tapos tumingin sila sa akin kaya tinignan ko din sila na parang nagbabanta. Nagpunta ako sa nang madalas tumambay sa kantin. Nag-cutting ako. Isang subject lang naman na, recess na. Habang naglalaro ako ng ML, may lumapit sa aking babae. Hi. Hindi ko siya kinibo. Tuloy-tuloy pa din ako sa paglalaro. Kurt, may sasabihin lang ako. Sabihin mo na lang. Gusto kita. Tinignan ko siya ng masama. Binitawan ko yung phone na hawak ko. Gusto mo ako? Oo. Matagal na. Anong gusto mo gawin ko? Ligawan kita? Hindi ah. Ito oh. Galing pa ang Amerika to. Inabot niya sa akin yung box na may laman na chocolate. Tapos may letter din yun sa loob. Ito? Galing Amerika? Oo. Nilapag ko yung box sabay dinurog yun gamit yung paa ko. Halos maluha-luha siya sa pinaggagawa ko. Alis, baka ikaw pa masaktan.
Tumakbo siya paalis habang tumutuloy yung luha niya. Akalain mo yun, may kagusto pa pala din sa akin. Ganyan talaga pag gwapo. Ngayon ko lang napansin na nakatingin pala ng masama yung mga kaaway ko. Hindi ko sila napansin Kasama niya yung mga tuta niya. Problema nun. May binabalak na naman siguro sila. Pauwi na ako at dumaan ako sa likuran ng school. Habang naglalakad ako, nakita ko si Samantha may kasama naglalakad na lalaki. Ba't sila nandito? Sino yun? Boyfriend niya ba yun? Nakita ko na hinawakan ng lalaki yung kamay ni Sam. Medyo nakaramdam ako ng inis. Hindi halata sa itsura ni Sam na nagbo-boyfriend siya. Akala ko pa naman inosente siya. At hindi uso sa kanya yung ganitong mga bagay. Samantha, gusto kita. Sak napayagan mo na ako. Hindi ako papayagan ni Mama. Ipapaalam ko kay tita. Kaya ako naman magantay. Eh, paano pag nagalit si Mama? Bigla akong natawa. Hindi halatang mama's girl Bata pa ako. Sabi ni Mama hanggat hindi pa ako nag-18, hindi ako pwede. Sorry talaga. Mag-aantay ako, Sam. Sorry talaga. Bigla siyang tumakbo palayo sa lalaki. Kita ko sa itsura ng lalaki yung lungkot at pagkadismaya. Akala niya siguro madadaan niya si Samantha sa itsura niya. In fairness may kagusto pa pala din sa babaeng yun. Umalis na ako para sundan si Sam at nakita ko siya naglalakad mag-isa. Maya-maya sinabayan ko siya sa paglalakad. Oh, nandito ka pala? Nakita lang kita naglalakad mag-isa. Gusto mo ako sabayan? Sige. Kaya ako lang naman siya susundan para makichismis. Gusto kong malaman kung ba't hindi niya sinagot yung lalaki kanina. Nakita ko kayo kanina. Kayo? Sino? At saan? Yung lalaki na kasama mo kanina. Narinig ko na umamin siya sa'yo. Si Elias. Sino yun? Wala. Nax. Naliligaw mo? Oo. Classmate mo? Hindi, schoolmate lang. Tabi ng room ko. Ba't di mo sinagot? Gwapo naman Porkat ba may tsura, sasagutin ko na agad. Pero aminin mo na gwapo siya. Hindi mas gwapo ka nga dun eh. Siya. Pero di nga. Ba't di mo siya sinagot? Gusto mo ba siya? Hindi, Bakit naman? kasi ikaw talaga yung gusto ko. Gusto mo ba makita yung next part? Click mo lang yung join sa tabi ng subscribe.